Precious in His eyes, because of His great love, He gave His only Son, and everything was done so you would come. Hallelujah. Nothing you can do.
praise the Lord, hallelujah. Palakpakan ng Panginoon, hallelujah. Praise God, hallelujah, hallelujah. Puri ng Panginoon, tayo po dala ko po ng mga prayer request po sa Panginoon. Salamat po sa Diyos na panahon ay pinalapan na po. Kanina po ay nakasakulan. Kanina umaga, pero ang Panginoon Diyos ay tumutugon sa mga panalangin ang kanya mga anak na nais po na magsamba sa kanya. Ang sabi ko nga sa Panginoon, Lord, ang araw ng linggo ay para sa iyo magsamba. Kaya bigyan mo magandang panahon. Praise God. Salamat sa Panginoon. God is the answering God. Amen ba? Puri natin ang Panginoon. Hallelujah. Ang Diyos ay tumutugon sa mga panalangin ng kanyang mga anak na nais po magpasalamat sa Kanya. Lagi-lagi, oras-oras po na magpasalamat po tayo sa ating Panginoon. Dahil siya po ang ating pong pag-asa, wala nang iba po ang ating Diyos, mga kapatid. Okay, at dala po tayo sa prayer request ay kay hiling ni Mateo Alexander Lagrimas na meron siyang lagnat. Mayroon po bang prayer request dyan? Ating pong ibigyan ng daan. Hallelujah, mawala po. Tayo po ay manalangin po sa Panginoon. Ang ating pong paksa ngayon ay tayo ay binigyan ng babala. You have been warned. Binigyan kayo ng babala o nasa atin po ang babala na sa mga panahon ito, mga kapatid. Ang sabi ng ating Panginoon sa Matthew 24 verse 3, Nanasisa upon the Mount of Olives nung siya ay nakaupo sa bundok ng Olibo. The disciple came unto him privately. Ang kanyang mga lagad ay kumaroon sa kanyang privado. And saying, tell us, sabihin mo Panginoon sa amin, when shall these things be? Kailan ba ang maganap ang mga bagay nito? What shall be the sign of thy coming? Ano ang mga palatandaan sa iyo pang pagpaparito? And of the end of the world. At ang katapusan ng mundong sanglibutan ito. Ay po ay manalangin. Almighty God, Heavenly Father, bless you po, Panginoon Lord. Ang iyong nasalita, bless niyo po, Panginoon. Ang nakikinig po ang prayer request. Panginoon, ang complete healing ni Mateo Alexander Lagrimas po, Panginoon, lisanin mo ang mga sakit karamdaman o robo, sipon, trangkaso, lagnat man, in the name of the Lord Jesus Christ. By the blood of Jesus Christ, I declare your healing deliverance upon them, Panginoon Lord. In Jesus' name, mayroon mo sakit karamdaman man, o God, mayroon po kasi payo, mayroon Panginoon kahinaan, ano man Panginoon, mga sakit karamdaman man, Panginoon. Ikaw ang Diyos na makamakahinan. Ikaw ang Diyos na mahimala. Ikaw ang Diyos na magkaibuhay. Ikaw ang Diyos, hallelujah, pagaling pa, Panginoon. Hallelujah! You are the great, hallelujah, and miraculous God in Jesus' name. And everyone, kung nasa mo yung Espiritu Santo, ikaw mabigay ng kagalingan, o ikaw mabigay ng kasiyahan, ikaw mabigay ng katuhunan sa mga panalangin mula sa iyo, Panginoon, in Jesus' name. By the blood of Jesus, hallelujah, receive healing in Jesus' name. By the blood of Jesus, receive hallelujah in Jesus' name. By the blood of Jesus, set them free, Panginoon, Lord. God of Israel, in Jesus' name, Lord, speak to us in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Sa name of Jesus, hallelujah, Panginoon, amen and amen and amen. Hallelujah, hallelujah, glory to God, Lord to God, salamat po sa ating Panginoon. Makaupo na tayo po. Yan po ang ating pong mensahe ngayon na tayo ay binigyan na ng mga palatandaan at binigyan na tayo ng babala ng Diyos. At ang mga palatandaan ay ipinakaloob at ipinahayag na ng Panginoon sa amin. Sabi dito, ulitin ko, habang si Jesus ay nakaupo sa bundok ng mga olibo, ay palihim siya ang tinanong ng kanyang mga alagad, kailan po
ba mangyayari ang mga sinasabi ninyo? Ano ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ang katapusan ng mundo? Anong palatandaan at ang katapusan ng mundo? So, yan po ang mga ibinibigay ng palatandaan ng ating Panginoon upang po tayo ay magiging handa at magiging babala po sa atin. Okay? So, we are living in the last days. Tayo na po ay naririto po sa huling kapanahunan. Amen ba? Do you believe na naririto na tayo sa huling kapanahunan? Amen? We are not obligated to believe o hindi ka maniniwala o hindi ka pinuporsige na maniniwala. But I'm obligated to tell you at obligado tayo na sasabihin sa inyo na Jesus is coming back at any moment. Amen? Do you believe? Dadarating ang Panginoon sa anumang oras, sa anumang panahon. Kailangan natin, hallelujah, ay maging preparado. Amen ba? Tayo binigyan na ng babala at lagi na tayo nagbibigay ng babala. At salamat sa Panginoon ng linggo at marami rin tayo at ang ating pumpaksa ay ang pagpunas ng Panginoon na para po tayo maging handa. Kailangan nandyan pong anointing ng Panginoon sa atin. Amen ba? Kaya ang huling kapanahunan ay naririto na sa ating kapanahunan ngayon. Nandyan ang lindong, nandyan ang baha, at ang lugar ng China ay laking binabaha at ang mga malaking building, mga high-rise building, nalubog rin sa baha. Ang mga tao sa kapanahon nito ay binaha. At ang mga building na mga gara at mga sasakyan mga gara ay nalubog po sa baha. Wala po tayong ipagmamalaki, ipagmapuri dahil lahat ay kaya po ng Panginoon ay mawawala. So kaya kailangan mangyari ang mga bagay nito dahil yan ang sinasabi ng ating Panginoon. No? God is not playing a games. Ang Diyos ay hindi naglalaro sa atin. But what He has said, kung ano man sinabi niya, it will came to. At mangyayari ito. He said, it will come to pass. At sabi niya, what is written will come to pass. Sabi po sa Mark chapter 13, verse 23, and John chapter 14, verse 29. Hindi nagsisinungaling ang ating Panginoon kung ano sinasabi ng propesya niya ay maganap. Hindi ba? Amen? What the prophecy said, kailangan tayo ay magiging handa. Dahil ay ang babala po ng ating Panginoon. Kapag hindi po tayo maging obligado maniniwala, tayo po ay maiwan at mapapahamak. So ang sabi niya, flee from the wrath to come. Tayo'y tumakas sa puot na darating. According to Luke chapter 3 verse 7 and Revelation 6 verse 17. Ang puot ng Diyos ay darating sa mundong ito dahil sa kasamaan. Kaya kailangan natin ay maging handa sa ating buhay na magsisisi na sa ating kasalanan, magbagong buhay na. Huwag na tayong patumpik-tumpik pa, huwag na tayong urong-sulong at huwag na tayong babalik pa sa mundo na malulong sa bisyo, malulong sa alak, malulong sa sugal, at malulong sa lahat ng layaw sa mundo. Ang galit at puot ng Diyos ay darating. Kaya sinasabi sa Luke chapter 3 verse 17, we are the vipers of generation. Ang mga ulupong ng mga henerasyon ngayon na magagalitin, palaaway, manuklaw, pumapatay, maraming balita na marami palang namatay dahil sa sabong niyan. Ay, baka niligpit pala tinapon doon sa taal. Ang dami pala ng mga sabongero ay tinatapon. At ang mga tao ay hindi lang alam ay marami na pong namatay.
At nung sa panahon ng mga susulit at ang panahon ng pagkakatok at tinukang at marami pa lang namatay pa lang. Binalita libo-libo pa ay namatay. So salamat sa Panginoon, buhay ka. Ibig sabihin, may layunin ng Panginoon sa iyo. Buhay tayo, may layunin ng Panginoon sa iyo. Tumakas mo tayo, lumayo mo tayo sa puot ng Diyos kung tayo magsisisi ng ating kasalanan. Kapag sabi niya, when He shall come with the wrath of God, who shall stand upon the face of the Lord and the Son of Man? Sino makatayo sa mukha ng Panginoon, sa harapan ng Panginoon sa puot niya? So ang layaw ng tao ay hindi natin sundin. Ang layaw natin, sundin natin ang kalooban ng ating Panginoon. Ay nagpapunin natin ang Panginoon. Sundin natin ang kalooban ng ating Panginoon. Ang mga mundo ay puno po ng bisyo. Puno po ng bisyo at puno po ng mga kapahamakan ang mundo. Kaya sabi ng Panginoon, huwag mong ibigin ang mundo. Sabi sa 1 John 2 verse 15. So, maging alerto po tayo. Kaya lagi po ang binibigyan natin sa caption, maging alerto po tayo. Dahil po, sabi po sa Luke chapter 12 verse 49, I am come to send fire on the earth. Darating ako, magpadala na apoy sa mundo. And what will I, if it be already kindled? Ano kung sa iyo kung ito ay mamilingas na? Dito pala sa ating pong Pilipinas, napapaligiran po tayo ng apoy. Kung maniniwala kayo ang Pilipinas, ang bansang Pilipinas, ay napapaligiran po kayo ng apoy. Nawa tayo ay umaapoy sa Panginoon para hindi na tayo masunog. Kaya maghanda po tayo sa ating Panginoon. Hallelujah! Be alert! Diba? Sumabog ang bulkino ng Kalaon sa Bacolod. Sumabog ang bulkino po sa Mayon, sa Bicol. Sumabog ang bulkino doon sa Batangas, sa Taal. Napapaligiran ang apoy. Dito po sa lugar ng Pampanga, may bulkino rin doon. Sumabog ang bulkino, natutulog na ito. Sa yung ang ulo na po na natutulog lang pala kahit sumabog pala kaya napapaligiran po tayo ng apoy. Ibig sabihin, napapaligiran po tayo ng iba't ibang mga pagsubok, napapaligiran po tayo ng babala ng Panginoon, napapaligiran po tayo ng paalaala ng ating Panginoon, na maging alerto po tayo. Hallelujah! Give you warning. You have been warning. Tayo binigyan ng babala na magiging alerto po tayo. Amen ba? Mapatapos ko kanina na bigla naman na nagkaroon ng bahay, hindi mo kalain. Diyan maging alerto tayo dahil narito ka tayo sa huling kapanahunan. In this last day, the increasing severe disaster, lumalago ang mga kapahamakan. Ang mga disaster at mga kapahamakan are the Lord's last call. Ito ang mga disaster, ang mga kapahamakan, ang mga kasiraan, at ang mga trahedya sa mundong ito ay yan ang mga pananawagan ng Diyos. Yan ang pananawagan ng Diyos na tumawag tayo sa Panginoon. Maglingkod tayo sa Panginoon. It is the Lord's last calling to everyone na maglingkod na tayo sa Panginoon. Magsisi na tayo sa Panginoon. Tumanggap ka na sa Panginoon. Magkabautismo ka na sa Panginoon. Ma-anointed ka na ng Panginoon. Magusto sa Espiritu Santo ng Panginoon. For Jesus is coming back. Amen ba? Darating ang Panginoon. Hallelujah! Do you believe it? Darating siya. Hallelujah! Huwag tayo magiging baliwala lang sa ating kalagayan. Huwag na tayong malulungko sa bisyo, susugal sa alak, sa lahat ng mga layaw sa mundo. Dahil po, ang mga babala
ay ipinakita na ng ating Panginoon. Ang bansang Pilipinas ay naaliputan po ng apoy. Puro apoy lang pala. Kaya kapag hindi po tayo maglingkod sa Panginoon, matutupok po tayo sa apoy. Kailangan natin ang Panginoon na siya may ating apoy. Kaya kailangan maglingkod tayo sa Kanya. Kaya kailangan manalangin tayo sa Kanya. Kaya ang sabi ko, Lord, umuulan naman. Dahil may bagyo naman. Dahil araw na po Panginoon pagsamba. Pagbigyan mo naman Panginoon. Hanay mo po ulan niya, Panginoon. Hanay, buksan mo ang ulan, Panginoon. Ngayon patilain ng ulan. Salamat po. God answers the prayer. Hallelujah. The servant. Amen po rin natin. Panginoon, the prayer of the saints. Amen ba? Hallelujah. Dahil po, ang Diyos ay nakakita sa ating ginagawa. Ang sabi sa Proverbs 15 verse 3, the eyes of the Lord in every places, beholding the evil and good. Ang mga mata ng Panginoon nakatingin sa bawat lugar, sa mga matuwid man, sa mga masama man. Amen ba? Kaya kailangan tayo maging alerto. Amen ba? Huwag tayo tumbi-tumbi sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Ngayon po, in Revelation chapter 8, verse 8, and the second angel sounded, ang pangalawang anghel ay pinatulog niya ang kanyang babala, and as were a great mountain burning with fire. Ayon po sa balita, the new wildfire forces a major evacuation in LA. Ito'y balita po mga kapatid. Nasunog po ang mga kabundukan at mga lugar po ng LA. Salamat sa Panginoon, dito sa Pilipinas ay ang daming nasunog po sa bawat lugar po sa atin. Pero salamat sa Panginoon, hindi tayo nasunog. Hallelujah, dahil ang Panginoon nag-iingat sa atin. Hallelujah, ating kapitbahay nito, ay Brother Hallelujah, Richard Jones, nasunog ang pitbahin na pero hindi sila nasunog dahil nandiyan ang pag-iingat ng ating Panginoon. Glory to God. God is there to keep us, to protect us. Amen ba? Ang Diyos ay nariyan sa pag-iingat sa kanyang mga anak. Amen. Yan ang babala. You have been warned. Tayo binigyan ng babala na magiging handa. So, ang sabi po sa Hebrew 12, verse 29, our God is a consuming fire. God reveals Himself in fire. So, kung natatakot ka sa apoy, ibig sabihin, matakot ka rin sa Diyos. Amen ba? Dahil ang Diyos ang pinagmula ng apoy. Amen ba? Kaya siyang tutupok sa lahat ng karamdaman mo, kaya siya magtupok sa iyong mga propiedad, kaya sa magtupok sa lahat ng pinagmamalaki mo sa buhay, kailangan natin ang ating pagmalaki. Ang Diyos, hallelujah, na siya may-ari ng lahat ng mga bagay. Siya ang apoy, siya ang magtupok sa buhay buhay sa atin. Amen ba? Muli natin ang ating Panginoon. Hallelujah, amen? So, kung tayo po ay magbaliwala lang sa mga babala nito, nasa atin, hindi tayo problema, but I'm obligated to tell you that we need to be alert. Amen. Nung nakarang lang linggo pala ito, ang river po. And Revelation chapter 8 verse 8, the third part of the sea became blood. And Niagara waterfalls turned into blood. Itong linggo lang. Nagtataka sila bakit ang waterfalls na yun ay nagiging dugo. Dahil yan po ang babala ng Panginoon na ang mga tubig ay magiging dugo. Aksidente ba yan? Yan po ay babala ng ating Panginoon. Kailan nangyari ito? Itong linggo lang. June 22 po. Kaya po, gusto ko na bawat isa sa atin ay magiging handa sa mga pangyayari sa ating kapaligiran na hindi po tayo na magiging baliwala na. Amen ba? Puri natin ang Panginoon. We need to be alert. We need to be, hallelujah, prayerful to the Lord. We need to be faithful to the Lord. Hallelujah. Don't waste your time. Don't waste your life. Huwag natin sayangin ang ating panahon at buhay sa mundo nito.
Kaya sinabi ng Panginoon, redeeming the time for the days are evil. Sabi po sa Ephesians chapter 5 verse 16. Hallelujah. So, ngayon po, saan ang ating papanigan sa ating buhay? Our life today, saan ang iyong papanigan? Katotohanan o ang kasinungalingan? Saan ka papanig, kaibigan? Sa katotohanan, ang katotohanan ay maliit na daan. Ang kasinungalingan, malawak na daan at nagsiksikan sila doon sa makipot na, sa malawak na daan, sa malawak na pintuan. Nagsiksikan sila. Parang nag-agawan sila kung mayroon doong ayuda, o mayroong isang kabagbagas doon, o mayroong bigyan ng pera doon. Nagsiksikan sila. Dahil sinabi sa Matthew chapter 7 verse 13 to 14. Remember, the gate is small and the way is narrow that leads to life, and few find it. Don't go with large number, they are lost. Huwag tayong pupunta doon sa, doon ako pupunta kasi marami doon sila. Kayo kaunti lang. At sabi sa banal na kasulatan, huwag tayo pupunta sa marami. Doon tayo pupunta sa kaunti lang. Dahil ayan ang makikot at makitid na daan. Maliit na pintuan. Yung palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Kung napansin nyo natin, ang ating simbahan, nalaki na lang ang pintuan natin, nalaking gate, nilagay natin ang maliit na pintuan. Para hindi labas-pasok itong mga bata at saka mga pangaliban. Sabi nga nila dyan, kinakailangan nyo sisiruduhan ng yung pintuan dahil managot kayo kung mayroong mangyari sa kabataan. Kaya kayo, maglagi magbantay sa pintuan, huwag natin hayaan na labas-pasok ang mga kabataan. Kayo nag-a-accept dyan, kinakailangan natin sisiruduhan natin ang pintuan dahil ang ating lugar ay nasa panganib na rito sa tabi tayo ng kalsada. Kaya ganoon rin tayo sa mundong ito. Mag-ingat po tayo. Huwag tayo pupunta sa malawak na kalsada, sa malawak na pintuan. Kinakailangan sa gilid. Tumutuko yun na marami pong pagdidisiplina sa ating buhay. Tayo dinidisiplina ng Panginoon. Dinisiplina ka sa mundong ito. Dinisiplina ka sa oras mo. Dinisiplina ka sa tulog mo. Dinisiplina ka sa pagkain mo. Dinisiplina ka sa ayos mo, sa pagdadamit mo, sa pag-uusap mo, sa pagsasalita mo, sa paglalakad mo, sa lahat ng mga bagay. Mayroong disiplina na sumalakad tayo sa katotohanan. Sumakay tayo sa katotohanan. Hallelujah! Dahil may daan patungo sa kahangaan. Ngunit may daan patungo sa buhay na walang hanggan. Sabi sa Proverbs chapter 14 verse 12, there's a way that seemeth right unto a man, but the end thereof is the ways of death. Huwag tayong susunod doon sa kapahamakan na daan na ating pong pinaka. Sinasabi na lumakad tayo sa lumang daan. Lumakad tayo sa tamang daan. Sabi, lumakad tayo sa tamang daan. Sa daan ng ating Panginoon, sa katotohanan. Hallelujah! Sa daan at katotohanan, wherever Jesus Christ. Amen! Hallelujah! Amen! Amen! Hallelujah! Praise God! Kaya, huwag tayo doon sa mga makinig sa mga sinungaling. Dahil sinabi sa Revelation 21 verse 8, the homongers, the adulterers, the unbelievers, the fearfuls, the idolaters, and all liars shall have their part into the lake of fire, which is the second death in Revelation chapter 21 verse 8. Ang lahat ng mga sinungaling ay takot sa dagat-dagat ang kuyog tayo magpumahog at nagsisikan doon sa malawak na pintuan na walang bawal, na bakit sa kanila walang bawal? Dahil sa kanila ay okay lang sa dito. Dahil sa inyo napakasigpit nyo na maraming bawal. Yan tinutukoy ng Panginoon na lumakad po tayo sa katotohanan. Nabubuhay tayo sa katotohanan, hindi sa kasinungalingan. Puri natin kayo natin. Kaya binigyan tayo ng babala. We are obligated to give everyone a warning. Binigyan tayo ng babala. Kapag hindi ka nakinig sa babala, it is your fault. It is not my fault. Hindi ko yan panagutan. Dahil sa banal na kasulatan, give them warning, son of man, that their blood will not require into your hands.
but their blood will require into the hands. Sabi po sa Ezekiel chapter 3 verse 10. Kaya, hindi sisingilin ang dugo sa iyo mga kamay, kundi sa kanilang mga kamay dahil hindi sila sumunod sa katotohanan. Doon sila masunod sa kasinungalingan. Huwag kayo nakinig sa mga kasinungalingan na nagsasalita-salita na walang matuwid. Kaya huwag tayong makinig sa salita na walang katotohanan, kundi nakikinig tayo sa banal na kasulatan. Ayon sa banal na kasulatan. Ayon sinabi ng banal na kasulatan. Hindi sinasabi ayon sinabi ni pastor, kundi ayon sa banal na kasulatan. Ayon sabi ng Biblia, hindi sinabi ni pastor, magkakamali pa ang salita ko, kundi ang salita na Diyos. Ano pala ba yung natin tayo? Hallelujah! So, praise God. Ngayon, kaya nga, saan ang gusto mo? Kalooban mo o kalooban ng Diyos? Saan ang gusto mo, kaibigan? Kalooban mo o kalooban ng Diyos? Kalooban ng Diyos. Hallelujah! Ang kalooban ng tao ay napakaraming sumusunod sa kanyang kalooban. Ang kalooban ng Diyos, kaunti lang. Hello? Kaunti lang. Kaya nga sabi niya, there is a way that seemeth right to a man, but its end is the way of death. Ang dulo noon ay ang kapahamakan, ang kalooban ng tao. Huwag natin sundin ang kalooban natin, kundi ang kalooban ng Diyos. Ano ba? Kung natin ang Panginoon. Ang kalooban ng Diyos, sabi ko, ang kalooban ng Diyos, hindi ang kalooban ng tao. Hindi ang kalooban ko. Hindi ang gusto ko. Ang gusto ko ay ito, gagawin ko. Hindi ako magsimba dahil marami akong pera na akong kukunin. Pag simba ko, wala akong kukunin na pera dyan. Hindi mo alam ang pinagmulan ko ng pera ang Diyos. Ang pinagmulan ng buhay mo ang Diyos. Ang pinagmulan ng kalakasan ng Diyos. Ang pinagmulan ng kagalingan mo ang Diyos. Ang pinagmulan, hallelujah, lahat ng ng Diyos. Kaya huwag kang, hallelujah, susunod sa kalooban mo. Amen ba? Kaya kailangan natin disiplinahin natin ang ating kalooban. Sundin natin ang kalooban ng Diyos. Kaya sabi natin, ang kalooban ng Diyos. Hindi ang kalooban ko. Biyagaan natin ang Panginoon. Amen ba? Hallelujah! Hindi ang kalooban ko, hindi kalooban ng Diyos. Kaya kung minsan nagdamdam ka, bakit na-break ako ng aking kasintahan? Sabihin mo, hindi kalooban ng Diyos yan, kalooban ko lang yan. Kapag kalooban ng Diyos, hindi ka di-break ng sintahan. Dahil alam ng Diyos na sisirain ang buhay mo. Kaya, pinutulong ng Diyos yan. Amen ba? Sabi natin, kalooban ng Diyos ang masusunod. Palakpalan ng Panginoon. Amen ba? Hallelujah! Hallelujah! Amen! Yan po. Huwag kayo masaktan kung masunod natin ang kalooban ng Diyos. Kasi masakit talaga kung sundin mo ang kalooban ng Diyos. Hello? It is hard thing to do and to obey the will of God. Mahirap po. Masaktan ka. But it is better to hurt than to broken. Amen ba? It is better to hurt than to broken. Mabuti ang masaktan ka kaysa masira ka, kaibigan. Amen ba? Hallelujah! Palakpalan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Nais mo ng ating Panginoon. Kung sinasaktan ka, kalooban ng Diyos yan para may tuwid ka. Amen ba? Yan, gusto ko ng ating Panginoon. Hallelujah! Amen. Minsan sakit na yung salita. Kalooban ng Diyos, masaktan ka kasi kapag hindi ka na nasaktan, manhid ka na, ibig sabihin wala ka ng pag-asa ng bago pa. Ibig sabihin, kapag nasaktan, kalooban ng Diyos, magbago buhay ka na. Amen ba? Hallelujah. Yan po. Hallelujah. Amen. Praise God. So, sinabi po sa Galatia chapter 6, verse 7 and 8, ang tao ay nalulungkot, mga kapatid. Saan ka ba nalulong? Saan ka nalalaman? Kaibigan. Amen. Ang mga tao ngayon nababad sa social media. It is another way to tell what you are sowing. Either flesh or it is spirit. Kapag nagtanim ka sa laman, ay mag-ani ka ng kabulukan. Kapag magtatanim ka na sa spirit o mag-ani ka ng buhay. Ano sinabi sa Galatia chapter 6 verse 7 and 9? Ano sabi dyan? Hallelujah!
Ano ang sabi sa banal na kasulatan? Be not weary in doing in due season ye shall reap if you faint not. Ba't kinakailangan tayo? Parang aanin natin ang magandang buhay. Kailangan natin ay magtanim ng mabuting bagay. Ngayon ba? Ang sabi, ang Diyos ay hindi nagbibiro. Sabihin mo, sa iyo ka, katabi, ang Diyos ay hindi nagbibiro sa atin. Ano ang itinatanim mo? Palaway ka ba? Magagalitin ka ba? Palamura ka? Aanihin mo na. Kapag palamura ka, ang iyong mga supling ay palamura rin. Hello? Palautak ka ba? Pati supling mo, palautak mo. Kasi yan sila mo eh. Kung ikaw palaway, magipag-away rin yung aming supling, magipag-away rin yan yung mga anak. Kasi palaway ka eh. Kung mapagmahal ka kaibigan, nakikita na yung supling mo pag, mahal mo sila. Saan ang gusto mo? Palaway o mapagmahal? Kaya nga, ano pag itinanin mo? Ano itinanin mo sa laman, aanin mo sa kabulukan. Kung itinanin mo ang mabuting bagay, aanin mo ang mabuting bagay. Nasa atin ka, huwag natin sisihin ang Diyos. Huwag natin sisihin si Pastor. Umitin ko ni Pastor yan. Kunin mo, bakit yung ganun ang ugali niyan? Siguro yung tinuturo ni Pastor yan, yung masama siguro. Pati Pastor, pinagbibitahan mo tuloy. Hindi sinusunod ang kalooban, sinusunod ang kalooban mo. Sundin mo kalooban ng Diyos, ka masaktan ka. Basta mayroon ka, babago ang buhay mo. Hallelujah! So yan po ang gusto ko ng ating Panginoon. Praise God. Ikaw ba? Praise God. Ano nakita niyo ba? Pera? Illustration ng ito yan po, pero magbigay po sa ating kaisipan. The people need to stop chasing money or start chasing God. Ano ibig sabihin niyan? Ang tao nagkukumahog na hinahabol ang pera. Bakit agad-agad ka? Hinahabol ko kasi may ako yung ako. Hello? Bakit agad-agad? Hinahabol ko kasi mayroon akong negosyo doon. Pero naman, bakit late ka kasi? Nakatulog ako. Nakalita ka pagsamba kasi nakatulog na ako. Napapagod ako sa paghahanap buhay. Hello? Sinong late palagi dito dumating? Bato-bato sa langit ang mataman ko sa'yo. Huwag natin kumaliin po kaibigan na lagi po tayong late. Kung late tayo ngayon, pagbigyan tayo ng pera. Pero kapag ugali mo na yung late yan, hanggang sa iyong nasupling, laging late. Hello? May mga tao na ugali niya, late palagi, dumating sa simbahan, ay mga alam na si Pastor, matapos na. Kaya, pati mga supling, mamaya na ako kasi gusto kong tuloy na lang. Anong gusto mo? Nasimulan mo ang pagpapala ng Diyos o gusto mo lang ay, ano na lang, sobra-sobra na lang o kaya tira-tira na lang. Kaya kung minsan, dahil sa tira-tira na lang paglilingkod mo sa Panginoon, ang ibibigay mo sa Panginoon, tira-tira na rin. Ano siya? Latak na lang. Sino nagbibigay sa Panginoon latak na lang? Ang latak, ibig sabihin ay bariya na lang. Pero kapag buo ang pagmamahal mo sa buuin ang pagbibigay sa palapanan ng Panginoon. Amen ba? Hallelujah! Hallelujah! Amen ba? So, kaya kasi sinabi sa Matthew chapter 6 verse 24, no man can serve two master. Hindi tayo makapaglingkod sa dalawang Panginoon, or either he will hate the one and love the other, or else he will hold the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. Hindi po tayo makapaglingkod sa Diyos at sa kayamanan. Hello? Kaya na, napakaraming tao ngayon sa halip na magsamba nandoon sa kayamanan. Why sa kayamanan? Kasi mayroon siya appointment. Mayroon kausap ko doon, milyon na pag-usapan namin. May tinag sa bilyon. Bilyon. Hindi bariya. Kaya,
Diyan sa simbahan, bariya lang yan dyan. Bilang, ang pagsamba mo, bariya pala. Pero sa mundo, milyon. Hello? Iniisip nila, sa simbahan, bariya. Sa mundo, milyon at bilyon. Hello? Yan ito po mga kapatid. Sa makakaya ng mga mindset ng tao sa simbahan, bariya lang yan. Lahat naman yan. Pero sa mundo, milyon at bilyon. Kaya nasabi ng bayan, huwag kang makapaglilingkod sa Diyos at sa kanya. Kung yan ang mindset mo, kung yan ang iniisip mo, mga kapatid, mahirap kang maligtas. Hello? Tinutuwid kita at binababalaan kita. Kapag yan ang mindset mo, hindi mo tayo maligtas. Dahil iniisip mo pulo, langit ko ay mamon, langit ko ang pera, hindi Diyos. Dahil sa Diyos, sabi mo, bariya lang yan. Hindi mo alam na siyang pinagmulan ng lahat ng ninanais mo sa buhay. Hallelujah, hallelujah. Sinabi sa Malay, chapter 2, verse 9, 8 and 9, silver and gold is mine. Hallelujah. The letter is written by the throne. Ang huling kapanahunan ay ibuhos pa ng Panginoon. Ang biyaya pagpapala sa huling kapanahunan. Palapanan din ng Panginoon. Amen. Amen. Tandaan natin, itong mga anak natin, tuturuan natin na gagamitin sila ng Panginoon maraming mga bagay kung lulubin pa rin katagal. Kung hindi na, praise the Lord. Hallelujah. Kailangan, we need to occupy the things. Hallelujah. They'll become. Kinaupo natin, kinakailangan gagawin natin habang tayo naghintay sa Panginoon. Huwag tayo na walang ginagawa sa Panginoon. Kailangan, hallelujah, praise God, magbigay tayo ng babala. Sabihin mo, sa katabi mo, kailangan magbigay tayo ng babala. Amen ba? Hindi natatakot ka ba? Sabihin mo lang, sabi na kayo, speak it and God will do something for us. Amen. Sabihin mo lang, huwag kang matakot. Amen ba? Hallelujah. Amen. So, ito po, isang illustration. Nakikita mo yan? Lagi kong binibigay ng babala yan, hindi pinapansin ng tao. Ano sinasabi? Even the demons didn't want to go to hell. Kahit ang demonyo ayaw na pupunta sa impyerno. They begged Jesus to send them into the pigs instead. Something to think about. Insalit na isipin mo ano dapat mangyayari. Ang demonyo, si Satanas, nakikiusap na ang sabi ng demonyo, huwag mo kaming itapon sa impyerno. Huwag mo kaming itapon sa impyerno. Nakikiusap, nagmamakawa ang demonyo, ang legion of spirit, sa tao na legion po. Anong legion yan? Libo-libo na pinanahan ang isang tao. Do you believe na isang tao kaya po sasaniban ng legion of spirit? Yun sinabi ng banal na kasulatan. Kaya kapag ang isang tao na pakasama, ibig sabihin hindi lang espiritu. Maraming espiritu yan. Hello? Kaya kailangan tayo magiging handa po sa amin. Kaya nga, sabi dyan, ang demonyo na nakikiusap niya na huwag siyang itapon sa impyerno. At sabi niya, saan siya nakikiusap? Sabi niya, pakayaan mo, Panginoon Isus, na pupunta kami sa, saan? Sa baboy. Lahat mo sabi, sa baboy. Masarap ba baboy? Masarap. Di ba? Di ba? Sino pakain na baboy? Kasi may. Oo, totoo lang. Pero sinabi ko, na banal na kasulatan, ang demonyo pupunta sa baboy. Kaya sa totoo lang, ang kumakain ng baboy, lagi ko inatake sa puso at namamatay. Kasi may demonyo po doon na atakihin ka sa puso at mamatay ka. Sabi ng demonyo, magsama-sama na tayo. Hindi ba? Nakikiusap ko sa baboy kasi ang baboy, yan ang tinakain ng tao. Kaya paborito ng tao, lalo sa mga pagano, kapag mahandaan, may lutsun doon, lahat mahandaan, lagi may baboy. Di ba? Sabi naman, ano ka ba, Pastor? Sabanista. Hindi sabanista. Sinabi naman ng kasulatan niya, hindi sabanista yan. Sinabi
obligated to warn them, to warn you. But if you don't believe it, it's up to you. Kaya marami po na nasa kabilang buhay na dahil hindi nakinig sa babala. Kaya ang minsan natin, binigyan tayo ng babala. Sabi na, magbigay ka ng babala, kaibigan. Amen. Amen ba? Magbigay ka ng babala. Amen pala ng ating Panginoon. Hallelujah! So, ibig sabihin, ang demonyo ay nakikiusap rin. Hello? Kaya kapag kumakain ka sa sinaniban na demonyo, pati na ugali mo, maging demonyo rin. Subukan mo, lagi kumakain ng baboy. Parang isip mo pang demonyo rin. Magagalitin ka, may ng ulo mo, at isip ka, ay talagang ka sa mga Leo! Cordero! Pakain kayo! Kasi may demonyo yun eh. Hello? Totoo yan sinabi mo, kasi pumasok ang demonyo mo eh! Ay sabi nito, nung makaraan lang yun. Sa malagay mo, demonyo ngayon, hindi pa lipat-lipat yan. Hindi na mamatay ang demonyo kasi hindi pa siya natural ng paging palipat-lipat. Sinabi na tulutan na Panginoon na pumunta. Bakit po na? Bakit nakikiusap ang demonyo pumunta po sa baboy? Alam niyo po, ang demonyo walang katawan. Hello? Ang demonyo walang katawan. Nung pumunta sila sa wilderness sa ilang, wala sa lugar na napapahingan niya. Sabi niya, wala akong papahingan, babalik na ako sa pinanggalingan ko. Nung bumalik sa pinanggalingan niya, sabi niya, ay, malinis na, at walang laman, at ayos na. Okay, walang laman, malinis na, nagbagong buhay na. Okay, walang laman. Hello? Ibig sabihin, wala naman. Wala kang Espiritu Santo, nilinis ka na, nabaptize ka na, wala kang Espiritu Santo. Hello, makinig kayo. Kapag wala kang Espiritu Santo, sasaniban ka ng demonyo, kaya ka nagsamba ka, sabi mo, puspusin mo ako ng Espiritu Santo para hindi ako sasaniban ng demonyo. Amen? Yan ang ito po. Sa kalagay mo, hindi nakinig salita ng Panginoon. May demonyo. May mga papasaway na kaway, yung mga bata na pasaway, may demonyo yan. Kinukulit ka siya. Away mo. Ikaw na, kinig-kinig sa niya. Dito ang demonyo. Sige, baka makinig dyan. Balik tayo, usapan ng milyon. Bakit sa simbahan, milyon pa rin? Dahil sa simbahan, bariya lang. Saan gusto bariya milyon? Milyon siya sa milutan. Pero sa mundo, kahit bariya lang yan. Pero ang kapalit dyan, buhay na walang hanggan. Hindi bariya yan. Kundi buhay na walang hanggan. Amen ba? Hallelujah! Amen! Sa kalagay mo, bariya lang. Binabarya-barya, pwede bigay sa Panginoon, yung sikong duling o pisong duling, barya-barya lang. Kahit pang barya-barya, pati ang buhay mo maging barya-barya rin. Ang tagal-tagal mo na, puro kang duling pa rin ang buhay mo. Kaya ang tao na duduling. Duduling na sa iniisip niya. Di ba? So, nasa ito kung maniniwala kayo dito. Kaya ang barometer mo nyo talaga. Sabi ng science, mismo ang science nagsasabi, the scientist, na ang baboy po, mayroon po isang mikrobyo na hindi namamatay. Mismo ang science nagsasabi na sa baboy, ang mayroong mikrobyo hindi namamatay. Kahit lutuin mo, kahit ilalaga mo, kahit susubugin mo, kahit grabe pa ng demonyo. Nilalaga mo, hindi namamatay. Pipituin mo, hindi namamatay. Susunugin mo naman, ililitsin mo. Ay kapag kinain ng tao, hindi namamatay. Kaya sabi ni mo, sige, pero siya, may kinaulan mo, sige, nakagalitin ka. Kaya kapag kumain ka ng baboy, makagalitin ka. Sino ito makagalitin? Kasi may demonyo yun eh. Di ba? O, sa malaki mo, sabi naman di ba? Hindi, sabi ng Panginoon ipag-pray lang sa Panginoon ay malilinis yan. Sa palagay mo, malilinis ang pag-pray. Alam niyo po, spiritually speaking, nilinis tayo ng Panginoon. But literally speaking, marami pa rin. Kaya nga, pinalingat tayo ng Panginoon na mabilinis tayo ng magpapakanta ng Panginoon. Amen ba? Hindi ba rin kapag kumain ako tayo, mamatay mo. Hindi kumain, mamatay. Kumain na lang, kayo mamatay na lang. Lokin kayo. Ang kumain daw, mamatay. Ang hindi kumain mo, kumain na lang para masama.
Hindi tayo mamatay, huwag sa masarap. Mabuti kung mamatay ka na. Masarap agad. Kung mamatay ka na, bago ka mamatay, hindi na pagawin. Ano mga kapatid? Bakit yun? Bakit ang iyo mga kamakain na hirap na hirap mga laka? Di ba? Hello? Sabi mo, hoy, gising! Palakpan natin ang Panginoon. Gusto mo ng Panginoon. Hallelujah. Na maging handa mo tayo. Maging alerto mo tayo. Binigyan tayo ng babala. Sabi na, binigyan tayo ng babala. Makinig ka. Binigyan ka ng babala. Palakpan natin ang Panginoon. Amen. Lord to God. Hallelujah po ang sabi ng salita ng Panginoon. So, there is a coming time. Mayroon na panahon. Kaya nga sabi, ye shall hear of wars and rumors of wars, and see that ye be not troubled. For all these things must come to pass, but the end is not yet. Ang mga digmaan na ito ay nakahula na yan sa propesya. Ang mga kahulumihanan ay nakahula na yan. Ang sabi diyan, hindi pa matatapos ito. Ang mga bagay na ito, hindi pa matatapos ang mga bagay na ito. Ito pa lang, pasimula pa lang. Hello? Ang nakikita nyo ang mga bagay na ito, ay sabi namin, hindi pa ang katapusan nito. Pasimula pa lang. Ibig sabihin, mayroon pang darating. Hello? Ang COVID-19 lang namatay. Almost 7 million. Mayroon pang darating na kaguluhan at kamatayan. Ay babala. Sabi natin, ay babala. But, sabi, when God will remove His people at His hand, kailangan kukunin ng Panginoon ang kanyang mga anak na nanalangin sa Kanya araw at gabi. Hallelujah. Are you praying to God day and night? Hallelujah. Are you praying to God always, day and night? Or you are praying to God in a minute only? Sino nanalangin dyan na bigit na 1 oras, 2 oras, araw-araw o 1 minuto lang, 5 minuto? Hello? Kapag nanalangin ka lang kaibigan ng 1 minuto, parang gusto mo nga uminom ng 1 minuto lang. 1 minuto. Ako ulit. Di ba? Hello? Pero kapag uminom ka na 1 oras talaga inom ka, busog-busog na ka. Busog-busog ka talaga. Busog na busog ka talaga. Full na full ka. Di ba? Amen? Kaya nga sabi ng Panginoon sa Matthew 26 verse 40-41, can you watch with me an hour of prayer? Watch and pray that ye enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Kayo magbantay at manalangin ng 1 oras. Hindi lang an hour. Kapag ikaw uminom ng tubig na 1 minuto lang, parang isang laro, isang sigaw mo. Kaya pray. Gusto ko na, dasay ko, tagag-tagagsip pa. Bakit ko sa pinagis na natin, isang ganyan, duwan ako. Gusto ko na manalala. Tapos na. Woo! Kasabal ako. Wala-di-wala. Tapos na daw. Hello! Ang pagsimbahan, hindi ganyan. Ang pagsimbahan, nakasakripisyo ko talaga sa Panginoon. Hindi ka na lumabok lang. Hindi ka na magpakulo ka ng Espiritu ng Panginoon. Hallelujah! Makinig ka na babala ng ating Panginoon. Ay, bayabuhin natin ang ating Panginoon. Kaya gusto mo na ating Panginoon. Hallelujah! Kaya, mga kapatid, kung nais natin na maging alerto, kaya tayo po ay maging mensahe po ng Panginoon. Anong mensahe po? Ito po ang pinag-awayan ngayon. Hello! Kaya ang ating pong mensahe mayroong news at mayroong pong biblical. Di ba? Amen? Dahil kung kinakailangan tayo biblical at mayroong balita ito. Ano sinabi ko ng Iranian leader? Sabi niya, ayaw usapan kapag suko ay mag-insulto sa paningin ng mga tao. Sabi niya, susuko kami.
pinatay na. Namatay siya. Sabi niya, insulto daw. Nasusuko daw sila. Ano mo, kapag sumuko ka, ano sa doon? Basta mayroon mo kapayapaan. Hindi ba? Kasi gusto nga ng leader ng Amerika ng magkapayapaan kaya nag-ceasefire. Ay sinabi niya na insulto daw. Ay kung siya ay pumayapan ha, nawas kabilang buhay sa Panginoon. Doon sa Panginoon daw na siya. Eh sinabi pa nga niya ang kaluluwa ibigay ay ibinigay doon kayo. Eh sino? Kaya sino leader mo na, kaluluwa ibigay kayo sino nyo, hindi ko makakalaala. Oh, so, ano po, ang ating kaluluwa, may-ari ang Diyos, hindi ang tao, di pala niya ng Panginoon. Hello! Where can we find in the Bible? In Ezekiel chapter 18 verse 4, he said, the Lord said, all soul is mine. Hello! Ang lahat na kaluluwa ay sa akin. Eh, sinasabi niya ang kaluluwa daw, ay sabi doon pinalay doon ang kaluluwa nila. Oh, mga kapatid, hindi po iso ko yun, sinabi niya, pero sinabi ng Biblia, kung hindi sila may iso ko yan, sa akin. Mas pinambuhay na sila, na ako sa mga kaluluwa niya. Kaya mga kapatid, pero ang sabi ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 3, ang sabi niyan, when they shall say peace and safety, then sudden destruction cometh upon them, as travail upon a woman with child, and they shall not escape. Ang nagsasabi, payapaan na, ayos na. Wala nang patayan. Wala nang patayan. Wala nang digmaan. Pero ang sabi ng banal na kasulatan, kaagad may kapahamakan pala na nakaabang. Kagaya ng isang babaeng na nagluluwal ng isang sanggol na bata. At hindi ka makatakas. Kaya mag-isipin, paano ka makatakas? Paano ka maka-escape kung hindi ka handa? Amen ba? We need to be prepared to escape. Hallelujah. Maging handa po tayo, makatakas po tayo sa mga kaguluhanan, sa mga digmaan, sa mga trahedya sa buhay. Kailangan natin ang Diyos. Kailangan natin maniwala sa Diyos. Kailangan natin ialay sa Diyos. Kailangan huisuko mo sa Diyos. Kaya meron awit, I surrender all. Kaya natin sundin sa Panginoon. Kaya yung isang sundin, kapag sundin ka, pinataas yung kamay mo, di ba? Pinutukoy na, wala kang magawa. We are nothing. We are nothing without God. Hallelujah. We are nothing without God. Wala tayo. Nagawa ko wala ang Diyos. Tayo. Kaya nga, ito pala ang away-away. Sabi nila, ang Israel at ang Amerika, sabi sila ay pinalo raw ng Iran. Pinaliktad na pinalo ng Iran. Pinag-iusap na yan. Paraw, huwag na mamamatay. Maraming matay. Sinabi pa nila na talo daw ang Israel at saka ang Amerika, ang Iran. O, palagay natin kung natalo ng basta papayapan ng... Eh, yan sabi na ayaw nilang pisto. Kaya kinausap sila na ay pisto. Pero mga tao talaga na. Pero pinuha siya, kung ipapalitan siya ng leader, dapat na makipag-ayos, hindi makipag-away. Tayo po, kaibigan, kapatid, mga minamahal, para hindi mag-away-away tayo. Para hindi tayo magkagalit. Makipagbati ka na. Sabihin mo, makipagbati ka na. Huwag ka na makipag-away, di ba? Patawarin mo siya, makipagbati ka na. Bakit mo ng Panginoon? Makipagbati ka na! Huwag ka na makipag-away para matitira at buhay ka! Amen? Amen? Hallelujah! Yan kailangan po! Kapag natili kang matigas ang ulo mo, kalooban mo, kapahamakan mo na. Dahil sa Proverbs chapter 16 verse 18, pride goeth before destruction, and the Holy Spirit before food. Ang mayabang ay kapahamakan, at ang katigasan ng ulo ay kabagsakan niya. So, ang pinagawa yan ay ang nuclear. Ang nuclear, sabi nga,
Ayon sa balita ng Ayon, sabi niya, ang Amerika may nuclear, ang UK may nuclear, ang France may nuclear, ang Israel may nuclear, ang Pakistan may nuclear, ang India may nuclear rin, ang North Korea may nuclear, ang China mayroon rin, ang Russia mayroon. Yan po ang mga bansa na may mga nuclear weapon. Ano bang nuclear weapon? Pagpatay sa tao. Hello? Pagpatay sa tao. Kaluban pa ng Panginoon ng pagpatay ng ligaan ng mga nuclear na pagpatay? Ano yung po pinahin? May pong specific will at permissive will. Do you believe? That specific will of God mo maging kasal dyan. It is not a specific will of God. It is the permissive will of God. Pinahintulot ng Panginoon para maganap ang hula sa banal na kasulatan. Wala ka na lang ang Panginoon. Diba? Hindi kalooban na maglikas sila ang pamatay. Hindi kalooban sa tanas yan. Pinahintulutan ng Panginoon yan. There's a difference between perfect will of God and permissive will of God. Yan, may pagkakaiba yun. Hello? Kaya, ang digmaan ito, alam niyo po mangyayari ba talaga yan? Mangyayari yan. It is the permission of God in the Bible. In the Bible po. Sinabi na Biblia yan eh. Diba? Wala ka na tayo. Sinabi sa Zechariah, chapter 14, verse 12, ang kalaban ng Israel ay sila'y matutunaw. Habang sila ayaw matutunaw, ang mata nila ay matutunaw, baka yung bibig nila matutunaw. Dahil ang nuclear ay pagtunaw lang. No. Hindi sabihin, nakagulat na sa banal na kasulatan, kaya pinahintulutan ng Panginoon yan. Anong gagawin natin? Martiri na tayo at tumanga lang na walang gagawin? Hello? We got to do something. We get to pray to the Lord. Iligtas mo kami sa nuclear na yan. Iligtas mo kami sa kamatayan na yan. Iligtas mo sa kamtunaw ng mundo na yan. Palakpan natin ang ating Panginoon. Amen ba? Hallelujah. Kaya nga, sinabi po ng Luke chapter 17 verse 28 to 37 na kung saan sa mga araw ng Sodom at Gomorrah ay natunaw ang syudad nila. Ang Sodom at Gomorrah natunaw ang syudad nila. Nangyayari ba yan? Nangyayari noon pa yan. Hindi ko nangyayari noon yan. Mangyayari nito ulit na panahonan. Bakit? Dahil po mga kapatid, nakapropesya yan. Panampanan na ng Panginoon. Nakapropesya yan. Na sinabi ko kanila sa Zechariah chapter 14 verse 12. Kaya nga, gusto po ng Panginoon magiging babala ko sa atin na hindi natin galabali ang propesya. Ay mangyayari talaga. Ang digmaan nito, mga kapatid, pinapahintulog ng Panginoon para ang tao magbalik loob sa Diyos. Para ang tao manalangin sa Diyos upang iligtas ng Diyos. Amen ba? At sabi niyan, repent and believe and obey Christ, for Jesus is coming, or you will face the wrath of God. Sana hanapin mo ang pagliligtas ng Diyos o ang galit ng Diyos. Sana gusto mo ang pagliligtas ni Jesus Christ o ang galit niya? Saan ang gusto mo? Hello? Saan ang gusto mo hanapin? Amen. Nasa atin pong pagpipili ko. Hindi tayo pinipilit. We are not obligated to obey, but I'm obligated to give you warning. Pwede kayo nababala tayo. Hallelujah. Amen. 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 Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. 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 Kaya nga, ang sinabi ko, sa 2 Peter chapter 3 verse 10, but the day of the Lord will come as a thief in the night, in which the heavens shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with a fervent heat, and the earth also, and the work that are therein shall be burned up. Lahat ay mapupugnaw. Lahat po ay matutunaw. Ano matitira? Wala kang ipagmamayabang. Nagkukumahog ka ngayon. Nagsabi mo, kung hindi ka maghanap buhay, mamatay sila. Bakit namatay? Namatay sila. Buhay pa rin sila. Namatay sila, buhay pa rin sila.
Huwag kang magtiwala sa sarili mo, magtiwala ka sa Diyos. Napalagay mo, hindi sila mabuhay kung wala ka. Ang buhay natin sa Diyos. Sabihin mo ang buhay natin sa Diyos, huwag kang magtiwala sa lakas mo. Magtiwala ka sa lakas ng Diyos. Yung pagkakaroon ng Panginoon. Napalagay mo kapag hindi ka nabuhay, mamatay sila. Ano po ang buhay natin sa Diyos? Bakit ang damo na buhay sila kahit hindi sila, mga kapatid, diniligan, dahil ang Diyos ay nagdidilig. Hello? Ang Diyos ay nagdidilig ng pakulan. Yan sinabi po na Matthew chapter, 5. Hallelujah. Ang Diyos ay nagdidilig. Sa mabuti at masama. Nagbigay ng ulan, nagbigay ng liwanag. Nabuhay sila, nabuhay tayo. It is the grace of God. It is the love of God. Amen. The grace and love of God. Hallelujah. Compassion upon us. Ang pag-awa ng Diyos. Ang awa ng Diyos. Nabuhay ko tayo. Amen. Hallelujah. Kaya wala kayong ipagmalaki. Lahat ay matutunaw. Hello. Huwag mo sabihin kapag hindi ka maghanap buhay, mamatay sila. Ibig sabihin, kahit wala ng Diyos, mamatay sila. Ang Diyos may ari ng buhay mo. Huwag mo ipagmalaki. Kailangan mo unahin ang Diyos. Dahil ang Diyos may ari ng buhay mo, yung pagpapalan natin. So little by little, unti-unti, the world is realizing that the Bible is not a fairy tale. Unti-unti, ma-realize mo, maalaala mo na ang Biblia ay hindi kwentong barbero. Ang Biblia hindi kwentong pangbata. Ang Biblia hindi kwentong kanto. Ang Biblia ay totoo na Biblia na magbigay ng babala sa buhay mo, sa buhay ko. Na kailangan tayo ay maglingkod sa ating Panginoon. Magmakaawa sa Diyos ko, tulungan mo ako. Buhay mo ako. Pagalingin mo ako. Palakasin mo ako. Amen. Puri natin ang Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen? Hallelujah. Kung hindi ka maniniwala na sa iyo, kaibigan, kailangan mo ang Diyos. Jesus is coming back. Darating siya. Amen. If you believe, He said, Amen. Hallelujah. Ipalapalin na kami Panginoon. Hallelujah. Darating ang ating Panginoon. Ang panghuli po. Hallelujah. Jesus is coming. We need to repent our sin. Nothing is as sure as things right now. Walang katiyak dito sa mundo. Walang katiyakan sa mundo ito. Hello? May katiyakan ang buhay mo sa mundo ito? Do you believe there is a sure things in earth? Tiyak ka ba ang buhay mo sa mundo ito? There is no sure. There is no safety in this earth. Right now, walang katiyakan ang buhay natin sa mundo. Walang katiyakan ang buhay natin sa mundo. Kaya kasi sinabi sa Luke chapter 21 verse 26, watch therefore and pray always that ye be counted upang tayo maging karapat-dapat that we be counted worthy to escape upang tayo makatakas all these things that shall come to pass. Ito ang mga bagay nito yung mangyayari at to stand before the Son of Man upang tayo harap sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Tanungin ko ang iyong sarili. Kung haharap ka sa Panginoon kapag babawian ka ng buhay, tatanungin ka ng Panginoon, anong ginawa mo sa buhay mo sa mundo nito? Sa mundo pinanggalingan, anong ginawa mo? Panginoon, naghanap buhay, hanap buhay. Nanalangin ka ba? Nagsamba ka ba? Nagbibigay ka ba sa Panginoon? Naghahay ka ng kaluluwa? Kasi Panginoon, busy ka ako. Wala akong panahon dyan. Wala akong panahon dyan. Pinakailangan ka ng buhay. At kapag hindi ako maghanap buhay, mamatay sila. Sabi niya, wow, hindi. Sa Bisaya pa, wow, hindi. Alam niyo po, kapag mamatay tayo, hindi sabihin ng Panginoon, may milyon ka bang inipon doon sa pagtrabaho? Hindi hinahanap ng pera milyon mo. Hindi hinahanap ng bilyon mo. Ang hinahanap ng Panginoon kung may kaluluwa ka bang nadala sa Panginoon. Tanungin mo sarili mo. Ask yourself, mayroon ka bang kaluluwa nadala sa Panginoon upang bigyan ka ba? Tanungin mo sarili mo. Tanungin mo katabi mo.
Sabi mo, may kaluluwa ka na nadala sa Panginoon? Nabigyan ka bala ng ligtas? Wala pa nga eh. Ibig sabihin hindi ka panganda. Harap sa Panginoon. Hello? Ang tip sa ating presence ng mga because also dahil sa Panginoon. Hallelujah. Ngayon mga tracks tayo binibigay sa presence dito, daming tracks dyan. Obligado tayo magbigay ng babala. Kung may pamamahal kasi yung kapwa, bibigyan mo ng babala na kailangan siya yung anak mo. Yan ba? Kailangan tayo ng Panginoon. Obligado ka. Hallelujah. Obligado ka na bigyan ng babala. You have been warned. You got to been warned na yung mga kapatid. Bigyan ng babala. At ngayon, babala sa atin. Tanungin ka. May kaluluwa ka naman nadala sa Panginoon. Tanungin ka naman, may kaluluwa ka naman. Wala pa nga. Ibig sabihin, sayang ang buhay mo natitira na wala ka na. Hindi mo po kayo tayo lahat sa mga. Ito po ay hindi biro. Ang babala ngayon, kung kukunin man ikaw, kung kukunin man tayo lahat ng Panginoon. Hello! Kung kukunin ka man, kung kukunin tayo lahat ng Panginoon, haharap tayo sa Kanya. At sabihin mo, Panginoon, narito po ako. At sabihin ng Panginoon, ano ang ialay mo sa akin? Hallelujah. May ginawa ka ba sa akin? Nabibigay ka ba sa gawain ng para po makaakin kaluluwa, Panginoon, ay barya lang ngayon. Barya lang pala eh. Doon pa barya lang sa barya ka ng Panginoon. Doon. Sa pool. Kaya kailangan tayo mga kapatid. Noong linggo, it is anointing time ngayon po. Today, it is a follow-up that ang bawat isa kailangan ay mapuspos sa Espiritu Santo upang hindi tayo sasaniban ng demonyo. Ang demonyo, nakaabang lang yan. Kung may puot at galit sa puso mo, may demonyo ka sa buhay mo na hindi ka mapuspos sa Espiritu Santo. Kailangan palayasin ng demonyo yan. Alisin mo ang puot at galit. Kaya sinabi si Ephesians chapter 4, verse 26 at 27. Huwag mo bigyan daan ang dyablo dahil ang puot mo ay yan ang daan ng dyablo na nananahan sa buhay mo. Kailangan mo, kaibigan, pagsisiyan mo sa Panginoon. Kapatid, pagsisiyan mo sa Panginoon. At ngayon po luluhod tayo sa Panginoon. Lord, here I am, Lord. Here I am, Lord. Hallelujah. Make me an instrument, Lord. Hallelujah. To give warning to my people. To give warning to my people. To give warning, hallelujah, to my loved ones, to my friends, to my collaborator, to my classmate, to my, hallelujah, neighbor, to everybody. Ayasakala, malayasakia, ayasakala. Ayasakala, kung darating ng Panginoon, kung kukunin ka ng Panginoon, kung mamatay ka ngayong gabi, mayroon ka ba ang ginawa sa Panginoon? May mga kaluluwa ka ba ang dinala sa Panginoon? At sinasabi sa Proverbs chapter 11, verse 30, the fruit of the righteous is a tree of life. Ang bunga ng matuwid, tila baga kahoy ng buhay. And he that winneth souls is wise. Ang nag-akay ng mga kaluluwa ay matuwid. Kapag nagdala ka ng kaluluwa, magkaroon ka ng buhay. Kapag wala kang ginawa sa Panginoon, dinala sa Panginoon, unti-unti nabawasan ang buhay mo. Lagi ka nagkasakit. Lagi ka may nangdaman. Marami ka nang sabi mo, wala. Dahil you have not do something to God. You are doing nothing in the life of the Lord. Sa buhay mo sa Diyos. Sa buhay mo sa mundo ito. Lord, sabi mo, Lord, forgive me, Lord. Patawarin mo ako, Panginoon.
Pinagsisihan ko ang aking katamaran. Pinagsisihan ko na walang ginagawa sa iyo. Puro na lang sa mundo. Puro na lang sa pera. Puro na sa pera. Puro na lang pera. Mamatay ka sa pera mo. Kinakailangan mo sabihin mo sa Panginoon, Lord, nais ko mabuhay. Nais ko buhay na walang hanggan. Nais ko mapuspusan na yung Espiritu Santo. Lord, help me with the Holy Ghost. Nais ko mabigay ng mabala. Amen. Hallelujah. Tayo mga hallelujah, mga kapatid, mga bata, mga nanay, mga tatay, mga young people. Sikapin natin ang puso sa Holy Spirit. Sikapin natin ang puso sa Holy Spirit. Pray, hallelujah. Pray to God in Jesus' name. Pray to God in Jesus' name. Pray to God in Jesus' name. You've got to do something, the Lord. Hallelujah. You've got to do something, the Lord, in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Be filled with the Holy Ghost. Be filled with the Holy Ghost. Be filled with the Holy Ghost. Receive with the Holy Ghost. Receive with the Holy Ghost in Jesus' name. Receive with the Holy Ghost. Receive with the Holy Ghost. Aya sakala malaya sakia ya santanda kala malaya sakia ya santa. In Jesus' name. In Jesus' name. Receive with the Holy Ghost. Receive with the Holy Ghost, Lord. Hallelujah. Magbigay kami ng babala sa aming kapwa ko, Panginoon. Receive with the Holy Ghost. Receive with the Holy Ghost. Hallelujah. If you have the Holy Ghost, we will give you warning. Hallelujah. You will be a warning to everyone. Magbigay ka ng babala at ikaw magbigay ng babala at mabala ka sa kanila na magbigay ng mensahe. Hallelujah. Na maglilingkod sa Diyos, na magbabuhay, na ipanganak uli sa tubig at sa Espiritu. Hallelujah. Hallelujah. If anyone be in Christ, he is a new creation. All things are passed away. And behold, all things are become new. Come on. Hallelujah. Let us pray. Let us pray. Hallelujah. 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 In Jesus' name. 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 Hallelujah. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Come on. In the name of Jesus. Hallelujah. In the name of Jesus. 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 Receive the Holy Ghost. Lumay sa demonyo. Lumay sa demonyo. In Jesus' name. Receive the Holy Ghost. Receive the Holy Ghost in Jesus' name. Sige, pray to the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Pray to the Lord in Jesus' name. In Jesus' name. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Receive the Holy Ghost. Receive the Holy Ghost. Receive the Holy Ghost. Receive the Holy Ghost in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Pusin mo ng Holy Ghost. Hallelujah po, Panginoon Lord. Hallelujah. Pusin mo ng Holy Ghost po, Panginoon Lord. In Jesus' name. Pusin mo ng Holy Ghost po, Panginoon Lord. Hallelujah. Ito mga instrumentalis pa in Jesus' name. Receive the Holy Ghost. When the Holy Ghost ito, Panginoon Lord. Hallelujah. God, direct the Panginoon Lord. Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. In the name of Jesus. 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 Hallelujah. In the name of Jesus. Hallelujah. Lord, hallelujah. Ito po, Panginoon, kawal sa tahan, Panginoon. Maging kawal mo, Panginoon, mga pag-akay ng kaluluwa sa iyo, Jesus' name. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Lord, hallelujah. 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 Salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, Lord. Hallelujah. Siya manti, Panginoon.